Okay, ito pong i-review nating motorsiklo ngayon ay nai-review na natin siguro 2 weeks ago sa Santa Rosa City. So napansin ko may mga bagong kulay pala siyang kasama. Kasi yung nai-review po natin sa Santa Rosa ay kulay gray lang. So dito makikita nyo po yung iba pa nilang kulay na kulay white at saka blue. Hindi lang natin alam kung ano pa yung ibang available na kulay. Ano po, pero tatanungin natin sa loob. Pero pansamantala, ikutan natin yung mga bagong kulay niya. Sigurado magugustuhan nyo po. Again, naandito na naman po tayo sa Skygo branch dito po sa Santa Cruz, Laguna, Barangay Calyos. Ngayong June 3, 2024, tignan po natin yung available nilang mga units sa ngayon. Ayan. Okay, dito po sa kanilang harapan, mga pan-tricycle syempre. Skygo King 150cc. Ayan, sunod-sunod po dito. And then syempre, meron din silang Wizard 175. At ito yung kauna-unahang water-cooled ng Skygo, ito pong KBT 150. And then sa loob po almost mga ano sila, pan-tricycle. Pero nakita ko meron pang mga semi-automatic na motorsiklo. Ayan, nandito po ang Skygo Hero 125, red saka black. And then yung 125 nila na ADB, ayun sa dulo. At isa pong Kawasaki Rouser. And then meron pa rin po silang 125 na pan-tricycle, ito yung Skygo Prince. Siguro ibigay ko po yung link ng kanilang Facebook para sa update po ng presyo kasi medyo maliliit po dito, hindi natin makitang masyado. Okay, eto na yung iniintay natin ng mga bagong kulay ng Monarch Omni 125. Okay, tatlo lang po ang available dito, hindi lang natin alam kung ano pa yung mga karagdagang kulay. Kaya mga ka-riders, comment down below lang po kung ano pa po yung mga kulay na inyong nakikita dito sa Monarch na Omni. Okay, ito nga po yung kulay gray na na-review natin sa Santa Rosa City Skygo. And then ito yung dalawang bagong kulay. Ito, matte blue at saka glossy white. Ayan, pili na kayo mga ka-riders. Alin sa inyo ang magandang kulay, pero para sa akin parang ang astig po nitong kulay white. Sensya na mga ka-riders, kararating lang po kasi at hindi ho natin mapa-activate. Wala ho kasing available na battery eh. So ngayon, babalikan natin to para sa kanyang activation. Wala po akong masabi sa kanilang mga kulay. Nasa inyo na po ang pagpili. Depende na sa inyong kursunadang kulay. At maganda naman po ang color combine niya, lalo ho dito sa una na iting na-review. Ayan, matte black, combine siya sa glossy gray. And then sa decals niya, wala naman po na bago dito sa mga bagong kulay. Yun lang, ito naging kulay white, mas maganda, mas readable yung kanyang brand name na Monarch. At wala nang mga iba pang kulay na kasama, di ba? And then ganun pa rin po yung kanyang decals dito sa tagiliran. Medyo garbo lang siya, no, pero siguro yan talaga ang kanyang design. And then maganda po ang pagkakapwesto nitong kanyang model name na Omni 125 dito po sa bandang likuran. Ayan, naka 3D na po siya, naka chrome. Basang-basa agad siya, although maliit lang siya pero malinis po, kitang-kita. And then sa white naman, okay, bumagay din naman. Ayan, sa decals, medyo nabago yung kulay, naging black and white na may kahalong kulay gray yung kanyang combination ng kulay. Ayan, sa mukha pa lang niya, para na tayong nasa Transformer movie, di ba? Para siyang mukha talaga ng robot. Nakaangas talaga yung kanyang split type na headlight. Nagmukha siyang mata ng isang robot. And then dito po pala nakapwesto yung kanyang turning signals. Maganda ho, pinag-isa na lang siya kasi kasama na niya yung kanyang DRL nakapalibot sa kanyang headlight. Kaya mas futuristic po ang kanyang itsura. And then maliit lang yung kanyang emblem dito sa gitna na mas bumagay naman. Obviously, wala siyang tinularan pagdating sa kanyang forma ng kanyang dimension. Unique sa Monarch. Okay, all LED po ang kanyang lighting system magmula sa headlight, turning signals, DRL, at sa kanya naman pong rear na turning signals. Ayan, nakabukod naman pero LED na rin siya. And then, ang ganda rin ng kanyang tail light, stop light, unique din ang design. All LED rin po mga riders. At yun, syempre may kasama siyang extrang lampa para sa ating plate number. 90 by 90 by 14 po ang sukat ng gulong dito sa kanyang front. At ang kanya naman pong brand ay Cordial Tire. And then syempre tubeless na po siya. And then plain matte black lang po ang kulay ng kanyang mag wheels. Syempre gawa po yan sa alloy. Telescopic fork na front suspension. And then meron po siyang single disc dito sa front brake at saka dual piston caliper. And then may sukat naman po na 100 by 90 by 14 dito sa kanyang rear. And then naka-drum naman po sa kanyang rear brake. And then single-sided shock po dito sa kanyang rear suspension.
And then napuna ko, medyo maliit po yung kanyang stock na muffler. Pero maganda naman, fully protected siya ng kanyang heat guard na plastic. At ito ang gusto ko sa kanyang, open yung kanyang salinan po ng engine oil. Hindi tayo mahihirapan at walang nakaharang. And then nasa 750 ml lang po ang kanyang engine oil capacity. Okay, makikita nyo yung kanyang fan cover. And then ito po ay air-cooled sa kanyang cooling system. Pero fuel injected na po siya sa kanyang fuel supply system. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, 124.6cc sa kanyang eksaktong displacement. And then meron po siya maximum power na 7.5 horsepower at 7,500 RPM and maximum torque of 7.2 Newton meter at 6,000 RPM. And then tumitimbang naman po siya na 99 kilos sa kanyang dry weight. And then meron po siyang ground clearance na 140 mm and then seat height naman na 780 mm. Okay, dito po sa U-Box, medyo malaki po yung kanyang under seat storage. Kasya po dito ang medium size na helmet. And then meron po siyang 5.5 liters na fuel tank capacity. And then matipid po siya pagdating sa fuel consumption. Nasa 2.2 liters kada 100 kilometers po na takbo. And then sa top speed naman po niya, maabot lamang po siya ng 80 kilometers per hour. And then purely digital na po ang kanyang instrument panel. Ayan, makikita natin yung shape niya. Ang ganda, bilog lang. And then nasa gitna po yung kanyang emblem ng Monarch. And then sa kanya naman po mga switches and button. Nandito po yung kanyang high beam, low beam, horn sa gitna, and then turning signal sa pinakailalim. And then dito po sa kabila, meron siyang hazard, isa sa safety features po niya. And then switch po ng headlight, DRL, saka switch off, and then electric starter push button. And then dito nakabukod na yung kanyang button po ng seat. Nandito po sa tabi po ng ignition system niya. Kaya meron po siyang secure shutter key. And then ito po yung kanyang charging port. Dalawa po siya, meron po siyang type C saka USB ready na. And then meron din siyang pocket na maliit dito po sa left and right side niya. Dito po wala nang cover. So ayan, makakapaglagay naman po tayo ng cellphone. Pero sa kabila po hindi po pwede dito ang cellphone. Ayan, mababaw lang po kasi siya. And then meron po siyang utility hook dito sa gitna. Sa kabila naman sa ilalim wala pong extra hook. Nakabalot pa po siya mga ka-riders kasi bagong dating lang po talaga. Although iba-ibang kulay po ito pero pare-pareho lang po sila nangyari at stitches ng kanilang mga seat cover. Kaya malambot po yung kanyang foam. Kulay red po yung kanyang tahe dito sa palibot ng kanyang upuan. And then magaspang naman po yung kanyang seat cover. And then maganda rin ang kanyang tabas. Ito dito medyo maalikabok lang mga ka-riders. Kaya maganda rin ang tabas niya. Ayan. Nga pala reminders mga riders, wala pong kill switch yung kanyang side stand. Okay, sa mga importanteng katanungan po, syempre sa kanyang presyo. Okay, dito na po natin titignan sa kanilang official price list. Ngayong June 3, 2024, ang suggested retail price po ng Monarch Omni 125 ay nasa 72,000 pesos. Pero kapag cash niyo po siya kukunin, 70,000 pesos po. Magda-down po tayo ng 3,000 sa installment. And then sa 6 months po, meron siyang monthly installment na 14,300. Sa 12 months, 7,625. Sa 18 months po, 5,697. Sa 24 months, 4,655. Sa 30 months naman po, 4,025. Sa 36 months po o 3 taon, 3,612. And then meron po siyang rebate na 200 pesos. Kaya sa mga interesado po, pwede nyong pasyalan ang Skygo Santa Cruz branch. Dito lang po sa Quezon Avenue, malapit lang po sa Public Cemetery ng Santa Cruz. Corner lang po ng Villarosa Subdivision, Barangay Calyos, Santa Cruz, Laguna. Pero kung talagang busy po, pwede nyo pong bisitahin ang kanilang Facebook account, Skygo Santa Cruz. Pwede rin po kayo mag-apply through online. Message lang po kayo sa kanila at active naman po ang kanilang Facebook at meron pong admin na sasagot sa inyo. Pasyal lang po kayo dito sa Skygo Santa Cruz, Laguna at available po yung tatlong kulay na in-review natin. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.